Kuya Allen. Napapanood ko po yung mga stories dito at na-inspire din akong i-share ang kwento ko. Pakiusap ko lang, please hide my identity. May nakilala akong guy not in social media, pero sa fun trip. That time, may kasama ako na ka-meet up ko. Nag-inom kami. Nung ka-meet up ko, para bagang mag-init. Alam mo na, pagkatapos ng alak, anuhan na. By the way, tap po ako. Bigla ko naisip na i-chat yung ka-chat ko din na malapit lang doon sa iniinuman namin. Kasi nga, ang kulit na rin at chat ng chat. Pagkatapos nun, sinabihan ko siya na kung okay sa kanya na mag-threesome kami. Sabi nung ka-chat ko, okay naman daw. Kaso, may kasama siya that time. Tinanong ako kung okay lang ba na 4 kami. Sabi ko naman, okay lang. So, nung nandun na kami sa boarding house ng ka-chat ko, na-meet ko itong si Guy. Nag-eye contact kami. Pagkatapos, tanguan. Pagkatapos nun, pinatay ang ilaw. At yun na, rambulan na. Tap din siya. Bali 2 kaming top. Isang bottom at isang bersa. Pagkatapos ng trip na yon, nag-chat ako doon sa guy. Ako kasi yung humingi ng Facebook account niya, which is hindi ko naman talaga ginagawa dati. Yun na nga, nagkamustahan. Pero bibihira lang din naman ang pag-uusap namin. Ang usual way of conversation namin ay ako yung nagchat. Kumusta? Tapos, re-reply siya ng okay lang. Hanggang sa nawalan kami ng communication. One time, nag-aya siya na mag-inom. So ako naman, parang gusto ko ng alak kaya pumunta ako. Nung nandoon na ako sa kanila, as usual, pinakilala ko sa mga kilala niya. Naging maayos naman ang inuman. At nung paubos na, at may tama na rin ako ng alak, nagsiyar ako. Paglingon ko, andun din siya sa gilid ko. Ako naman nitong si Baliw, bigla ako nalang pinuntahan siya, bigla siyang hinalikan. Sabi niya, hindi daw siya nagpapahalik sa kapwa. Pero, nag-respond naman. Pagkatapos noon, balik sa inuman. Nung lasing na ako, sabi ko sa kanya, uwi na ako. Pero hindi siya pumayag. . Naghilahan pa nga kami ng bike eh.
As in that time, wala na talaga akong maalala sa mga pinagsasabi ko. Kinuha niya yung bike at ipinasok ako sa loob ng kwarto niya. Kasi nung gabing yon, wala yung mga roommate niya. Pagkatapos, dahil sa kalasingan, nakatulog ako. Maya-maya, nagising na lang ako na may nakadapa na sa likod ko. Yung pala, tinuturbo na ako. Wala na din ako magawa dahil lasing na din ako. Nainitan na rin ako at hinayaan ko na lang siya. Pagkatapos ng may nangyari sa amin, nag-uusap kami sa chat. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Nagpaliwanag naman siya. Pero may mga parts nung gabi na sinasabi niya na naalala ko at sinasabi ko din sa kanya. Accidentally, nasabi ko sa kanya yung mga backgrounds ko. At ayun, sabi niya wala naman daw problema sa kanya. Kaya nga nagchat-chat pa rin ako sa iyo sabi naman niya. Ngayon, naging kami. Siya ang una kong jowa na kapwa lalaki. Sabi naman niya, ganun din siya. Napagkasunduan namin na maging kami at walang tikiman sa iba. At one thing na nagpa-decide sa akin to try this kind of relationship ay yung sinabi niya na pansamantala, sa'yo muna ako. Ang prinsipyo ko kasi sa ganitong klase ng relasyon, walang magiging outcome dyan Oo, companionship pero hindi nagbubuo ng pamilya. So ngayon, magto 2 months na kami. Siya yung naging first time ko sa lahat. Sa lahat ng encounter namin, ako yung palaging submissive. At ako palagi yung nag-a-adjust. Pag siya, sabihan ko na, parang ayaw pa niya. Pag hinahalikan ko, ang bilis lang. Yung tipo bang hindi ka satisfied pero siya satisfied siya. One time sinabi ko sa kanya, na-miss ko din kasi magpa-BJ. Sagot naman niya sa akin, di hanap ka ng iba. Inaamin ko, nasaktan ako doon. Isa pa, one time din sinabi ko sa kanya na, ba't nga ba kita nagustuhan? Alam mo ba ang sagot niya? Ikaw ang unang pumunta May point naman siya pero nasaktan pa din ako. Yung way of conversation namin parang ganun lang din. Gaya ng dati. Mag-uusap mga ilang minutes lang. Tapos wala na. Wala kami mahabang video call o voice call. Parang naiirita pa nga. Lahat ng ito, yung feelings at thoughts ko, di ko sinasabi sa kanya. Nahiya ako baka ano pang sabihin. Ngayon,
Di ko alam kung may relasyon nga ba kami o dahil nandyan lang ako pansamantala. At dahil may kailangan at anytime, pwedeng bitawan. Ngayon siguro, medyo nasasaktan ako kasi parang di na ibabalik yung effort na binibigay ko. Yung pagmamahal ko. Umaasa ako na sana ganon din yung feelings niya. Na ang realidad siguro talaga ay ginagamit lang ako. Yun lang siguro. Kung may advice po kayo sa akin, maraming salamat. Sa iyo letter sender, nagpapasalamat ako sa pagbahagi mo ng iyong kwento. Mukhang mahirap nga ang pinagdadaanan mo. Mahalaga na unahin mo ang sarili mong kaligayahan at kalusugan sa anumang relasyon. Kung hindi ka kontento o masakit ang nararamdaman mo, mahalaga na sabihin mo ito sa iyong partner. Napakalaking bagay ang komunikasyon sa isang relasyon. Dapat bukas kayo sa isa't isa. At dapat maintindihan ang mga damdamin ng bawat isa. Mahalaga rin na alam mo kung ano ang gusto mo. At kung ito ba ang relasyon na nagpapasaya sa iyo. Tandaan mo na karapat-dapat ka sa isang relasyon na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan at pagpapahalaga. Kung hindi ka masaya, huwag kang mag-alinlangan na kumilos para sa iyong sariling kasiyahan. Maraming tao dyan na handang suportahan ka sa anumang desisyon mo. Kung may advice po kayo sa ating letter sender, paki-comment na lang para mabasa niya. Salamat.